Magandang araw o gabi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig sa Casper. Ang kwentong ito ay hindi ko karanasan. Karanasan ito ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Rafael at ang misis niyang si Ara. Bale, ako nga po pala si Marivec. Taong 1991, sa liblib na lugar ng Aklan. Nang panahong ito, nagbubuntis ang misis niyang si Ara. Ilang buwan na rin ang tiyan nito. May sariling bahay na sila kaya nakabukod na sa kani-kanilang mga magulang. 3 taon na rin noong panahong iyon na nakatayo ang bahay. Noong una kasi nahihirapan silang makabuo ng supling. Kaya laking pasasalamat nila sa Panginoon dahil dininig na ang kanilang panalangin. Kaya nga sa tuwing papatak ang araw ng linggo kung saan ay walang trabaho si Rafael, nagsisimba sila. Naglalakad lang naman kasi malapit lang naman papunta sa simbahan. Nang pumatak na ang ika-6 na buwan ang dinadala ni Ara, may isang gabi na nararamdaman na silang kakaiba. Paano ba naman kasi, yung langis na bigay ng lola ni Rafael ay biglang kumulo. Hindi sila nagkakamali sa nakikita. Bumubula pa ito na parang isang mainit na tubig. Bakit nagkaganyan, love? Ngayon ko lang nakita na ganyan iyan. Gulat na wika ni Ara habang nakatitig sa bote ng langis na nakapatong sa mesa. Namumutla na rin nun sa nerbiyos ang lalaki. Hindi ko nga alam Kasabay ng pagkulo ng langis parang bumibigat pa ang aura ng paligid. Pagkasabi niyang iyon, napayakap naman sa kanya ang misis habang nagsasabing, "Natatakot ako, mahal." Hinimas-himas naman ni Rafael ang braso nito para kahit papano matanggal ang kaba na nararamdaman nito. "Huwag kang mag-alala, mahal. Bukas ay sasadya ako kay Lola. Tatanungin ko kung bakit kumukulo ang langis. Pero sa tingin ko, baka dahil lang iyan sa init ng panahon. Mainit kasi." Pahayag ni Rafael. Sa kabutihang palad naman, sa paglipas ng ilang sandali, unti-unti nang humuhupa ang pagkulo nito hanggang sa nanumbalik na ito sa normal. Nawala na rin ang mabigat na persyensya. Gumaan na ang paligid. Nagkwentuhan pa silang mag-asawa hanggang sa makatulog na sila. Sa sumunod na araw, mayroong nasilayang bra si Rafael sa harapan ng kanilang tahanan. Nagtaka naman siya kung saan iyon galing. Naglaro tuloy sa kanyang isipan na baka taga sa kanila rin yung nagmamay-ari nito. Sa loob-loob niya ay baka tinangay ng aso iyon. Kasi alam niya man niya ang itsura ng mga bra ng asawa niya. Pero napagtanto niya na parang malabong mangyari iyon. Kaya yung bra na iyon ay nilapag niya na lamang sa malayong destinasyon kung saan na hindi naman marurumihan. Mahirap na. Baka siya pang pag-isipan na manyak na magnanakaw ng bra. Gusto pa sanang isipin niya na mag-isip tungkol sa kababalaghan kung may kaugnayan ba ito sa naranasan nila noong nakaraang gabi. Pero mas minabuti niya na iwaglit na lamang iyon sa kanyang isipan. Baka magbunga pa ito ng matinding takot para sa kanya. Ngunit napagpasiyahan niya na magtungo sa kanyang lola para tanungin kung bakit kumukulo ang langis kahit na hindi naman sinasalang sa apoy. Alam niya kasi na ito lang ang higit na nakakaalam. Nang makapunta siya roon, naikwento naman ni Lola Tasing ang tungkol roon. Abay, baka may aswang, apo. Aswang? Totoo po ba iyon? Abay, totoo, apo. Lalo na't buntis ang asawa mo, hindi ba? Wika ng matanda. Oo nga po, Lola, buntis. Hindi ko akalain na totoo pala ang mga ganon. Paano po maiwasan, Lola, para hindi makalapit sa aming bakuran ang nilalang? Tanong niya rito. Magwisi ka, iho.
ng agwa bendita sa palibot ng inyong tahanan. Kapag kumulo na kasi ang langis, ang presyensya ng aswang ay nasa malapit lamang. Dapat lang na ingatan mo ang asawa mo at ang inyong magiging anak. Payo pa nito sa kanya. Iyon naman ang bagay na sinunod ng lalaki. Kaso nga lang, tumagal lamang ng 1 buwan na walang nagpaparamdam. Ngunit makaraan nito ay bumula na naman ang langis hanggang sa may nakilala ang kanyang misis na bagong kaibigan sa lugar ng kanilang tinitirhan. Nakilala niya ang babae dahil sa nag-aalok ito ng paninda. Meron itong inaalok na pamaypay. At dahil sa wala pa silang electric fan ng mga sandaling iyon, bumili naman ang babae dahil napakainit lalo na sa tanghali. Pero may napapansin si Rafael. Paano ba naman? Kada pumupunta sa kanila si Lorena sa kanilang tahanan noong naging kaibigan na ito ng kanyang misis, madalas niyang nahuhuli na nakatitig ito sa maumbok na tiyan. Hindi lang basta pagtitig ang ginagawa nito, Sir Casper. May pagkakataon na dinidilaan pa nito ang sariling labi habang tinutuluan ito ng laway. Kapag nangyayari iyon, hindi nakatingin si Ara sa bago niyang kumari na ito. May masamang kutob na siya, kaya nang aasahan niya na bibisita muli ito sa kanilang tahanan, naisipan niyang lagyan ng asin ang palibot ng tahanan. Pero laking gulat niya, Sir Casper, dahil nakapasok pa rin ito sa kanilang bahay. Di tuloy naisip ni Rafael na baka hindi naman ito ganong klaseng uri. Baka masyado lamang siyang naging mapanghusga sa tao. Wala na tuloy naging problema iyon para kay Rafael. Subalit medyo napukaw muli ang kanyang atensyon nang may inamin sa kanya si Ara. Anong sinabi mo, mahal? Simula nang naging kaibigan mo si Lorena, sumaya ka naman pero kapag nasa tabi mo siya, humihilab ang tiyan mo. Reaksyon ng lalaki sa naging kwento nito. Oo basta ganun yung nararamdaman ko, pero sa tingin ko baka natutuwa lang ang baby natin dahil may bagong kaibigan si mama niya. Hindi gaya sa dati nating lugar na mga hindi totoong kaibigan. Tugon ito sa kanya. Napakunot noo naman si Rafael. Posible ba yun? Sa isang halos fetus pa lang na anak natin ay nakakaramdam na siya na may ibang tao na nakapaligid sa kanyang ina. Oo, ganun na nga. Bakit hindi mo tanungin kay mama, sa nanay mo? Noong ipinagbubuntis ka ba niya, noong may kasama siya, sumisipa ka rin ba sa kanyang tiyan? Dito biglang napaisip si Rafael. Mukhang tama ang inihayag ng kanyang misis at wag na lang basta-bastang manghusga. Nagtungo nga si Rafael sa tahanan ng kanyang mga magulang upang kausapin ang kanyang ina na si Aling Ruda tungkol sa kanilang pinag-usapan ni Ara. Anong sabi mo, anak? Tuwing kaharap niya yung bago niyang kaibigan, humihilab ang sikmura niya? Hindi kaya may tinatagong sekreto ang babaeng iyon, yung kaibigan niya? Tanong ng kanyang ina. Alam niya na ang tinutukoy nito kaya sinabihan niya ito ng, imposibleng maging ganoon ang kaibigan niya, ma. Nilagyan ko na ng asin yung palibot ng aming tahanan, pero anong nangyari? Wala namang epekto sa kanya. Mayroon pa bang ibang paraan, ma? Tanong niya rito. Nasilayan niya na medyo nag-isip ang ina bago ito tumugon sa kanya. Maglagay ka ng walis tingting sa pintuan, anak. Ang elemento ay hindi nakakapasok kapag mayroong ganon. At kapag nangyari iyon, alam mo na ang ibig sabihin. Epektibo po kaya iyon, ma? Oo naman, anak. Subok ko na iyan. Noong ipinagbubuntis ko kasi ang kuya mo, merong matandang babae na kakilala namin ng papa mo, na aswang pala. Nang maglagay lang ng walis tingting ang tatay mo sa harapan ng pinto,
kailanman ay hindi na siya nagpakita pa. Kwento ng kanyang ina sa kanya. Siya nga pala, bakit kumare ang tawag niya? Kasi nay, gusto ng bagong kaibigan niya ay magiging inaanak niya ang pinagbubuntis ng misis ko. Ganun ba? Sige, basta susundin mo lang ang sinabi ko anak. At protektahan mo ng maigi ang mag-ina mo ha. Nakikita niya naman sa mukha nito na sincero ito sa sinasabi. Kaya alam niyang totoo iyon. Yun nga ang bagay na kanyang ginawa. Matapos siyang makausap ang ina, naglagay pa siya ng walis tingting sa pintuan. Nang tanongin ni Ara kung para saan iyon, syempre, sinabi niya na pangontra. Medyo nagalit pa ang misis niya dahil natutunugan nito na ang kumari ang pinagbibintangan. Kaya naman syempre, inihayag ni Rafael na para sa seguridad lang naman iyon. Ika niya, wala namang masama sa kanyang ginawa. Pero Sir Casper, laking pagtataka ni Ara dahil lumipas ang 2 linggo. Hindi na nagparamdam si Lorena sa kanila. Dito napaisip si Rafael. Hindi kaya totoo nga ang kanyang hinala. Pero makaraan nito ay muling nagpakita sa kanila si Lorena. Nakapasok pa nga ito sa loob ng bahay kahit na may walis tingting. Dito naman nagbago ang opinyon ni Rafael. Aniya, mukhang mali ang kanyang hinala. Mare, bakit parang ngayon ka lang napabisita? Abay, napakatagal na rin ah. Meron ka bang inasikaso? Usisa ni Rafael kay Lorena. Mayroon pare. Yung nanay ko kasi na nasa kabilang probinsya ay nagkasakit. May trabaho pa naman yung mga kapatid ko kaya ako na muna ang nagbantay. Mabuti na lamang ay may pumalit na sa akin. Pero araw-araw ko namang bibisitahin si nanay. Tugon nito sa kanya. Teka Mari, ano iyang dala mo? Mukhang masarap ha. Si Ara ang nagtanong. Ito ba? Burong isda ito. Sa totoo lang, ibibigay ko talaga sa inyo ito. 5 garapon iyan at bagong gawa pa lang iyan. Pagmamalaki pa ng babae sa kanila. Nako, nag-abala ka pa. Maraming salamat ha, Lorena. Sa totoo lang, paborito ko talaga iyan. At para masisiguro na di talaga iyan masisira, ilalagay na lang muna natin sa maliit naming frigider. Wika ni Ara. Meron kasi silang ref, maliban lamang sa electric fan. Hindi maunawaan ni Rafael ang sarili kung bakit sa kabila ng ipinapakita ni Lorena na kabutihan para sa kanilang mag-asawa, nariyan pa rin ang pagdududa sa kanya. Lalo na't patuloy pa rin kasi itong tumititig sa maumbog na tiyan ng kanyang asawa kapag hindi ito nakatingin. Bagamat nawala na ang pagdila nito sa sariling labi, nakikita pa rin niya sa mukha nito na para bang may binabalak ito na hindi maganda. Nakasuot lamang ng kulay lilang sando ang babae, kaya nakikita niya ang strap ng bra nito. At hindi siya nagkakamali sa nasilayan. Yung bra na nakita niya sa harapan ng kanilang tahanan at yung suot nito ay iisa lang. Natintahan kasi ng ballpen yung kamay niya noon. Dahil nagsusulat siya sa papel, nagtatay kasi yung ballpen na iyon kasi hindi nakainom ng loperamide. Hindi, iba na pala yun. Maghuhugas sana siya ng kamay sa gripo ng nasa labas nang makita niya ang bra. Nang mahawakan niya iyon ay medyo natintahan iyon ng konti, pero kitang kita pa rin iyon. Kaya nang mapansin ni Lorena na kung bakit siya nakatulala, syempre, sinabi niya na sumisilip yung naglalakihang bola. Inihayag niya na mayroon lamang iniisip. Kaya naman napaniwala niya ito. Pero ang patuloy na gumugulo sa isipan niya ay kung nagkataon lamang ba iyon o talagang may mantsa lamang ito. Sir Casper,
Kinabukasan daw, hindi bumisita sa kanila si Lorena. Hindi pa naman ibig kainin ni Ara ang ibinigay nitong buro, kaya naka-stock lamang ito sa ref. Ayaw rin naman kasing kumain ito ni Rafael dahil nababahuan siya sa amoy ng buro. Pero Sir Caspar, sa hindi malamang dahilan ay biglang sumagi sa kanyang isipan na suriin ang buro na iyon. Nang aktong hahawakan na niya ang bukasan ng refrigerator, bigla ba naman siyang nakarinig ng pagaspas ng mga pakpak. Sir Caspar, sa bandang kusina kasi ay may malawak na bakanting lote. Puro mga puno lamang ang makikita roon at sa bandang dulo nun ay merong sapa. Sa madaling salita, kakahuyan niyan. Minsan na rin siyang nakapasok roon at sadyang nakakaaliw ang mga tanawin kahit na masukal ito. Naisip niya tuloy na baka manok labuyo lamang iyon, isang manok gubat. Kasing liit lamang ito ng bantam pero malalakas ang pagguhis ng mga pakpak. Napakibit balikat na lamang siya at kinuha niya na nga ang buro. Pagbukas niya ng takip, sumalubong na kaagad sa kanya ang napakasangsang na amoy. Ewan ba niya? Pero talagang hindi iyon kaaya-aya sa kanyang pangamoy. Nakakasuka at nakakadiri. Kahit hindi siya kumakain ito, alam niya naman na hindi ganoon ang amoy ng pangkaraniwang buro. Kaya naman may nabuo sa kanyang isipan. Nais niyang sumangguni muli sa kanyang lola upang magtanong tungkol sa pagkain na hindi pangkaraniwan at kung papaano gumawa ng mas malakas pa na pangontra. Ano ka mo? May binigay yung kumari ng asawa mo na buro at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tinatabla ng pangontra. Tanong sa kanya matapos nitong marinig ang kanyang kwento. Opo, Lolay. Alam niyo ba na araw-araw na nakadisplay ang walis tingting pero hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari. Gusto ko rin malaman kung ano ang ilalagay sa pagkain na bigay ng elemento para malaman kung ito ba ay may sumpa. May sinabi sa kanya ang kanyang lola na siyang bagay na kanyang sinunod. Naglagay nga siya ng cross sa lahat ng pintuan. Binasbasa na ito ng pare. Kaya nang malagay na iyon, hindi na muling nakatapak sa kanilang bakuran si Lorena. Dito na rin napaniwala si Ara na aswang ang kaibigan. Paano ba naman kasi? Ilang buwan na ang nakakalipas ngunit hindi pa rin siya nito mabibisita. Kabuuanan niya na rin ng mga sandaling iyon. Samantala, nang araw na iyon ay walang pasok sa trabaho si Rafael. Kaya nagkaroon na rin siya ng pagkakataon upang usisain si Ara. Mahal, sa ilang buwan niyo na rin magkaibigan ni Lorena. Hindi ko pa na itatanong kung may asawa na ba siya, may anak o tagasan ba siya. Bigla namang sumama ang tingin sa kanya ni Ara. Bakit? Gusto mo bang malaman ang tungkol sa kanya para pormahan mo? Kapag sinabi kong dalaga pa siya, alam kong gagawin mo iyon. Akala mo ba hindi ko nahuhuli na tumitingin ka sa dibdib niya? Napakamot ulo ang lalaki. Hindi niya lubos akalain na ganoon ang magiging reaksyon ng kanyang meses. Tinanong ko lang iyon dahil gusto ko magkaroon ng sapat na ebidensya na aswang nga siya. Yung sinabi mo na pagtingin ko sa kanyang dibdib, hindi naman si dibdib yun eh. Sa strap lang ng kanyang bra. Paliwanag niya rito na siyang lalong ikinasimangot ng kanyang misis. Parang ganun na rin iyon. Nagdadahilan ka pa. May asawa ka na nga. Bakit? Ayaw mo ba yung sa akin? Malaki rin naman ah. At dahil ayaw na makipagtalo ni Rafael sa kanyang misis, inihayag na lamang niya rito ang naranasan tungkol sa bra at yung una nilang naranasan ng kababalagan. Seryosong nagkukwento noon si Rafael, Sir Caspar. Kaya napaniwala niya na rin sa bandang huli ang kanyang asawa.
Lalo na nang banggitin niya ang tungkol sa tinta sa strap ng bra nito. Dahil napupuna rin iyon ng babae. Nang mga sandaling iyon, buo na talaga ang paniniwala ni Ara na talagang aswang nga ang kaibigan. Noon kasi ay medyo hindi siya naniniwala. Buti na lamang ay naging epektibo ang ginawang pangontra ni Rafael. Walang iba kundi ang maliliit na krusipiyo na nakadikit sa bawat pintuan at kahit nga sa bintana. Nang minsan ngang sumilip sa bintana si Rafael, nakita niya si Lorena na nakatayo sa di kalayuan. 10 oras iyon ng gabi at tanaw na tanaw niya na masamang masama ang pagkatitig nito sa kanya. At isa pa, meron siyang napapansing mali. Paano ba naman kasi ay nakahubot-hubad ito? Punong-puno ng langis ang buong katawan at malalaki ang dalawang mata. Kahit nga si Rafael ay namilog ang mga mata ng masilayan iyon. Maya-maya pa, mula sa pagkakatulog ay biglang nagising si Ara. Sapo-sapo pa nito ang sarili niyang tiyan. Bakit? Anong nangyayari, mahal? Nag-aalala at pagtatakang tanong niya rito. Kumikirot ang tiyan ko, mahal. Ang sakit. Para yatang manganganak na ako. Naramdaman ko kasi na pumutok ng panubigan ko. Kahit umiinda ay pinipilit pa rin ito na tumugon sa kanya. Kaya naman kahit walang alam si Rafael sa pagpapaanak, inalalayan niya ang asawa. Naisip niya na masyado ng gabi para isugod pa ito sa ospital, lalo na't si Lorena ay nakabantay sa kanila sa di kalayuan. Kaya naman kahit walang alam si Rafael sa pagpapaanak, inalalayan niya ang asawa. At habang naglilabor ang babae, lumalapit pa rin siya sa bintana upang silipin kung nandoon pa rin si Lorena. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang masipat na naroon pa nga ito. Pero kakaiba na ang kinikilos nito. Nanginginig ang katawan nito na para bang nangingisay. Nakatingala ito sa itaas na para bang may tinititigan roon. At dahil sa liwanag ng buwan, kitang-kita ni Rafael ang nakakapangilabot na mukha nito. Halos kasing itim na kasi ito ng tinta na naglalakihan itong mga mata. At tinutuluan pa ng masaganang laway sa bunganga. Habang nakanganga ito, naaaninag niya ang malalagarin nitong mga ngipin. Nang marinig niya na tinatawag siya ng kanyang misis at ang sabi nito ay, manganganak na nga ito, ay sinara na niya ang bintana. Bago pa niya maisara iyon ay nasilayan na niyang naging malaking ibon na ito. Sa maniwala man kayo sa hindi makakaswang, kasing laki iyon ng tao. Pinaeringa ni Rafael ang asawa. At dahil unang pagkakataon pa lamang nito na magluluwal ng sanggol, medyo nahihirapan pa ito. Ngunit lumilitaw na ang ulo ng kanilang anak. Inalalayan na lamang niya ito na lumabas ito ng dahan-dahan. Pero bago pa mailuwal ang sanggol, may narinig silang kumalampag sa bubungan. Alam nilang aswang iyon kaya naman hindi na lamang nila inintindi iyon. Ipinagpatuloy ni Rafael ang pagpapaere sa kanyang asawa hanggang sa mailabas na nga nito ang kanilang baby. Pero hindi nila inasahan ang sumunod na nangyari. Paano ba naman kasi? Biglang natuklap ang bubungang yero nila. Kitang-kita nila roon ang napakapangit at nakakatakot na nilalang. Tumutulo pa ang masaganang laway nito, pero hindi nagpatinag si Rafael. Mabuti na lamang. Bago pa mangyari ito, ay nakagawa na siya ng sibat kahapon. Pinatulis niya talaga iyon, at iyon nga, kinausap niya ang aswang kung anong kailangan nito sa kanila. Bakit nito winasak ang kanilang bubungan? At nang sabihin nito na upang kunin at kainin ang kanilang anak, medyo nag-isip pa si Rafael kung gagawin ba niya ang pagpatay rito. Minsan na rin kasi itong naging kaibigan ng kanyang asawa. Ngunit nang masilayan niya na aatake na ito sa kanila,
Walang patumpik-tumpik na itinarak na niya ang sibat sa dibdib nito. Talagang baon na baon ito, kaya naman lumikha ng nakakarinding ingay ang aswang, at kasabay niyon ay ang paglipad nito palayo sa kanila. Mabuti na lamang ay naisilang ng maayos ang baby girl nila. Napakasakit man para kay Ara na kung bakit kailangan pa iyon mangyari sa kanyang kaibigan. Tinanggap niya na lamang ang katotohanan na hindi ito naging totoo sa kanya. Kaya naman kinabukasan, ginawa na ni Rafael ang kanilang bubong hanggang sa ito'y naayos na. Pinagaan rin niya ng kalamansi ang mga buro na binigay ni Lorena, at dito niya napag-alaman na hindi nga iyon totoong pagkain, kundi mga tinadtad na laman ng tao. Mabuti na lamang ay hindi na bumalik kahit kailan sa kanila si Lorena, at marahil ay namatay na rin ito dahil sa ginawang pagsibat ni Rafael. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. Maraming salamat po sa pagbabasa. Nawa ay dumami pa iyong subscriber. Muli po, ako po si Maribek ng Western Visayas. Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. Ganon din sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako nga pala si Roel na nagmula sa probinsya ng Quezon. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking personal na karanasan, gayon din ang aking kasintahan na si Marisa, sa dating apartment namin sa Lucena City, kung saan nakakaengkwentro namin ang isang nakakatakot at mapanakit na aswang. Buhat ako sa pamilya na mahihilig maniwala sa mga pamahiin at maraming mga itinatagong pangontra sa aswang. Bagay na hindi ko noon masyadong pinapaniwalaan kahit na lumaki ako sa probinsya noong kabataan ko. Wala naman kasi akong interes sa mga kwentong kababalaghan, at hanggat hindi ko nakikita ng personal ang isang aswang ay hindi kaagad ako naniniwala. Hindi ko rin naman masisisi ang aking pamilya kung naniniwala sila sa mga ganong uri ng superstitious beliefs, dahil kilala rin ang aming probinsya sa iba't ibang uri ng mga aswang, at nabanggit pa sa akin ng nanay ko na minsan na siyang nakaengkwentro ng aswang noong ipinagbubuntis niya ang bunso kong kapatid. Hindi raw niya makakalimutan ang anyo ng aswang at kamuntikan pa nilang mapatay ng aking ama na nagbabalak na bumiktima sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Nakatira kasi kami sa mismong bayan, malapit sa munisipyo at simbahan. Hindi kami mayaman pero nakakaahon naman kami sa matinding kahirapan, at natutugunan naman ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Noong makalayo ako sa aking mga magulang ay pinabaunan pa nila ako ng mga pangontra sa masasamang elemento. At bilang respeto ay tinanggap ko na lamang iyon at itinabi ng maayos sa aking kagamitan. Hindi naglaon, noong makatapos ako sa kolehiyo ay nagtrabaho na ako sa Maynila, kung saan nakilala ko si Marisa sa isang kumpanya na pinapasukan ko. Noong naging magkasintahan na kami ay pinili naming mag-live-in. Umupa kami ng apartment, at lumipas ang ilang buwan ay may bagong lipat kaming kapitbahay na mismong katapat ng aming apartment. Hindi ko pa nakikita ng personal ang aming kapitbahay noon, pero nabanggit sa akin ni Marisa na babait at tahimik ang naturang kapitbahay na nagngangalang Clarissa na buhat sa Aklan. Nag-iisa lamang siyang naninirahan doon at hindi siya madalas na lumalabas ng bahay tuwing umaga, kaya medyo nahihiwagaan ako sa inaasal niya. Wala pa akong masyadong alam tungkol sa kanya at hindi rin naman mahilig magkapagkwentuhan si Marisa sa mga kapitbahay namin, dahil abala rin siya sa trabaho. Dumating ang araw ng Miyerkules, nanood kami ni Marisa ng pelikula sa telebisyon bago ako umalis upang pumunta sa opisina. May third shift ako noong bandang 8:00 ng gabi at naisipan ko na rin na umalis na kaagad
dahil baka abutin ako ng traffic sa daan. Medyo malayo pa kasi, simula Laguna hanggang sa Maynila, Alabang. Tumayo si Marisa at nagtungo sa may kusina kung saan kumuha siya ng pagkain nang bigla niyang tinawag ang aking pangalan. Ruel, pwede bang lumapit ka muna sa akin? Naramdaman ko na medyo kinakabahan at naninerbyo si Marisa sa tono ng kanyang pagsasalita. Nagtataka ako kung anong kinatatakutan niya habang nakasilip siya sa maliit na bintana sa may bandang kusina. Kanina pa siya palingalinga na para bang may tinatanaw sa di kalayuan. May itinuturo siya sa may bintana. Humakbang ako patungo kay Marisa at dumungaw din ako sa may bintana. Noong una ay medyo mahirap makaaninag ng mga tao sa labas ng bahay. Pero napansin ko si Clarissa na nasa labas ng bahay. May kausap siyang lalaki at makalipas ang ilang sandali ay pumasok sila sa loob ng bahay. Umatras ako at lumakad patungo sa switch ng ilaw sa kusina upang mas lalong maging malinaw ang mga nakikita ko sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan ang maliwanag na ilaw sa aming kusina ay biglang nanlaki ang mga mata ni Marisa at tinakpan niya ang kanyang bibig. Babe, what's wrong? Napakunot-no ako habang tinatanong ko siya kung anong problema at bigla na lang siyang nangilabot sa kanyang kinatatayuan. Sumilip muli ako sa may bintana at nagulat ako nang mapansin ko si Clarissa na tigmak ng dugo at may kinakain siyang mga karneng napupuno ng siriwang dugo. At habang nilalantakan niyang pagkain ay nakatitig siya sa direksyon namin ni Marisa. Anong ginagawa niya? Namutla ako habang tinatanong ko ang aking nobya. Hindi sumagot si Marisa bagkus ay tinignan niya akong mabuti at talagang naninervous siya mula sa kanyang kinatatayuan. Ibinalik ko ang aking atensyon sa may bintana at hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakita namin siya na tumigil na sa pagkain pero nakamasid pa rin siya sa aming direksyon at lalo akong naguluhan noong suminya siya na parang inimbitan niya kaming pumunta sa kanyang bahay. Amus-amusan siya habang nakangiti sa amin. Nagdesisyon ako na lumabas ng bahay at itanong kung anong ginagawa niya at kung bakit niya kami pinapupunta sa bahay nila. Naiinis ako at inisip ko na baka pinagtripan lamang niya kaming dalawa at gumawa pa siya ng mga kalokohan para lang magpapapansin. Pupuntahan ko si Clarissa at tatanungin ko siya kung ano ang ginagawa niya at kung anong motibo niya. Hindi na ako nagpapigil pa kay Marisa at nagtungo ako sa aming silid-tulugan. Kinuha ko sa aking knapsack ang agimat na pabaon sa akin ng nanay ko na binabaon ko kahit saan man ako magpunta. Pagkatapos ay tsaka ako bumalik sa may kusina kung saan natagpuan si Marisa na nag-aalala sa aking mga sinabi sa kanya. Babe, huwag ka nang lumabas. Hindi ko nagugustuhan ang ipinapakita ni Clarissa at pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Huwag kang mag-alala. Babalik ako kaagad. Hinalikan ko siya sa pisngi bago ko isinuot ang jacket. Pinanood ako ni Marisa na makalabas ng bahay habang patuloy pa rin siyang naninervyos sa anumang mangyayari. Medyo malamig na noon ang panahon dahil malapit na rin ang magpasko at talagang nanginginig ako sa sobrang lamig ng hangin habang naglalakad ako sa labas ng bahay. Nagtungo ako sa labas ng bahay ni Clarissa nang bigla akong tawagin ni Marisa mula sa may bintana sa kusina. Kamuntik pa akong mapatalon sa sobrang kaba nang mapansin ko si Marisa na binuksan ang buong bintana at kumaway siya sa akin na tila ba nagwawala sa sobrang takot. Ano? Tanong ko sa kanya. Itinuro niya ang bahay ni Clarissa at namumutla na siya habang nagpapanik na nakatingin sa bintana ng second floor ng bahay ni Clarissa. Ibinaling ko ang aking paningin sa bahay ng aming kapitbahay at kamuntika na akong maihi sa aking maong na fans. Nakita ko kasi si Clarissa na nakaapak sa bukas na bintana sa may second floor.
Nakangiti siya sa akin habang nanlilisik ang mga mata at tigmak ng sariwang dugo na may kahalong malalapot na laway ang kanyang matutulis na mga pangil. Kaagad na rumestro sa isip ko ang tumakbo at maglaho mula sa aking kinatatayuan. Kaya bigla akong umatras. Hindi tama ang mga nangyayari at hindi ako ligtas sa labas ng bahay. "Ruel, halika dito. Maipapakita ko sa iyo," bulong ni Clarissa. Napailing ako at pinipilit ko na umatras. Sumulong siya tumalon sa mataas na bahagi ng bintana. Lumingon ako at kumaripas ng takbo patungo sa apartment namin. Naririnig ko ang kanyang mga halakha katulad ng mabangis na hayop sa kagubatan habang lumilipad siya at bumubulusok patungo sa lupa. Mabuti na lang at mabilis na binuksan ni Marisa ang front door. Kaya madali akong nakapasok sa loob bago pa ako maabutan ni Clarissa. Habang isinasarado ni Marisa ang pinto, ay naririnig naming itinutulak at ginagarumbal ni Clarissa ang pinto at yumanig ang tinig sa apat na sulok ng aming apartment. Nakakatiyak ako na kapag ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa ay maaaring mawasak ang pinto habang paulit-ulit siyang umahalakak sa labas ng bahay. "Clarissa, tatawag na ako ng mga pulis kapag hindi ka umalis. Pagbabayaran mo ang ginawa mong damage kapag nasira mo ang aming pinto." Sumigaw si Marisa sa sobrang galit. Marahil ay iniisip niyang nababaliw si Clarissa. Subalit sa kabila ng utak ko ay tumututol sa kanyang mga kutob. Nakakatiyak ako na isang aswang si Clarissa at anumang oras ay posibleng patayin niya kami. Kaya naglakas loob na ako na maging matapang. Pinanghawakan ko ang mga tagubilin sa akin ng nanay ko na kung may aswang man na umaaligid-aligid sa bahay, ay tapatan ko lamang ng mutya ng bawang at siguradong aalis ang aswang. Kaya dinukot ko sa bulsa ng jacket ko ang mutya ng bawang at itinapat ko sa may pinto. Pinakinggan naming mabuti ni Marisa kung anong magiging reaksyon ni Clarissa nang bigla siyang pumalaho ng pagkalakas-lakas hanggang sa tuluyang nawala ang mga ingay at kalos ko sa may pintuan. Nagkatinginan kami ni Marisa at nagsimula siyang humikbi. Hindi ko siya masisisi kung bakit gano'n na lang katindi ang takot niya kanina. Niyakap ko siya ng mahigpit hanggang sa tuluyang tumahimik ang buong paligid. Naisip ko na magtungo sa may silid tulugan at sumilip sa may bintana kung tuluyan na nga bang lumisan si Clarissa sa labas ng aming apartment. "Saan ka pupunta?" tanong ni Marisa habang patuloy pa rin na namumugto ang kanyang mga mata. Hinigpitan niya ang pagkapit sa aking mga braso upang hindi ako makaalis. "Babe, huwag kang mag-alala. Uobserbahan ko ang mga bintana at sisiguraduhin ko na munang nakaalis na si Clarissa." Sumang-ayon sa akin si Marisa at parehas kaming tumayo mula sa kinaupuan at magkasama naming tinahak ang silid tulugan. Medyo madilim sa loob ng aming kwarto pero hindi na namin nagawang buksan pa ang ilaw. Dahan-dahan kaming lumapit sa may dakong bintana at mabagal naming binuksan hanggang sa wala kaming natagpo ang nilalang na nasa labas ng bahay. "Salamat sa Diyos," nakahinga ng maluwag si Marisa. Napanatag na rin ang aking kalooban. Hindi ko lubos maisip na may natitira palang aswang sa mga panahong iyon. At talagang kami pa mismo ang binalak nitong gawing biktima. Subalit, buong akala namin ay makakapag-relax na kami, pero hindi pala. Tumili ng pagkalakas-lakas si Marisa at dumagundong ang matinding kaba sa dibdib ko nang mahulog ang mga libro mula sa bookshelves at natagpuan namin sa itaas na bahagi nito si Clarissa na namumula ang mga nanlilisik na mga mata. Inatake niya kaming dalawa subalit mabilis kaming tumakbo at nagtungo sa ilalim ng kama. Sininyasan ko si Marisa na tumahimik at gumagapang kami patungo sa may kabilang tabi kung saan matatagpuan ang pinto palabas ng silid tulugan. Subalit natigilan kami nang marinig kong tila ba nilalanghap ni Clarissa ang amoy ng buong silid
na lalong nagpatindig sa aming mga balahibo. Huminto siya sa paglalakad sa mismong katapat ng pinagtataguan namin ni Marisa at bigla siyang bumungis-ngis. Alam ko kung saan kayo nagtatago. Naaamoy ko kayo. Bumulong at sumipol-sipol siya, kaya lalo kaming nangilabot mula sa aming pinagtataguan. Bigla siyang dumapa hanggang sa matagpuan niya kaming nakasiksik sa isang tabi. Inihaba niya ang kanyang mga braso at pinipilit kaming dugwangin. Subalit sinisikap naming manlaban at umiwas habang hindi mapigilan ni Marisa na mapasigaw ng husto. Gumapang kami sa sahig hanggang sa makaalis kami sa ilalim ng kama. Nagmamadali kaming bumangon at nagtungo sa may pinto at kamuntikan niya na kaming mahakit gamit ang matutulis niyang mga kuko. Dali-dali naming binuksan ang bisagara ng pinto, subalit nahablot ako sa balikat ni Clarissa at nawalan ako ng balanse at madala ko siya sa sahig. Nagpagulong-gulong kami at naglaban ng lakas. Pinagsusuntok ko siya sa mukha subalit mabilis siyang nakailag. Ibinukan niya ang kanyang bibig at humahaba at tumutulis ang kanyang mga pangil. At gusto niya akong kagatin subalit hinampas siya ni Marisa ng malaking bawasaging florera. Kaya nabitawan niya ako. Kinuha ko ang mutya ng bawang at inahampas ko sa mukha niya hanggang sa mag-usok ang tigkabila niyang pisngi at bahagyang nasunog ang kanyang laman. Umatungal at pumalirit sa matinis na boses si Clarissa hanggang sa makarinig kami ng mga sasakyan ng pulis sa may labas ng aming bahay. Aalarma si Clarissa at bigla siyang nataranta at natakot. Pinagtulungan namin siya ni Marisa subalit mabilis siyang nakatakas sa aming mga bisig at doon ko nasaksihan ang kanyang pagbabagong anyo. Tinubuan siya ng mga pakpak, umitim ang balat, tinubuan ng tuka hanggang sa magiging ganap na uwak. Pumapagas pa siya at binasag ang bintana sa may sala hanggang sa tuluyang nakalipad na sa ere. Nagmamadali kaming lumabas ng apartment. Akala ko ay mahuhuli naming dalawa si Clarissa. Subalit hindi na namin siya natagpuan sa labas ng bahay. Tinanong namin ang mga pulis kung may nakita silang malaking uwak na lumilipad sa kalangitan habang kumakain sila ng lugaw sa katabing lugawan malapit sa aming apartment. Ngunit wala silang nakita. Walang bakas kung saan siya nagtungo. Naisip ko marahil ay natakot na siya sa amin at posible namin siyang patayin o marahil ay natakot din siya makita ng mga pulis at makilala ang kanyang pagkatao. Nakakatiyak ako na hindi pa siya tapos sa problema niya sa amin at posibleng bumalik siya sa aming apartment. Kaya pinili na naming lumipat ng tirahan at mismong sa isolated area kami kumuha ng house and lot at kung saan napakarami naming kapitbahay at malapit din kami sa simbahan. Inihanda ko ang aking sarili sa anumang mangyaring engkwentro kaya ipinaalam ko sa aking pamilya sa probinsya ang nangyari sa amin ni Marisa sa dating apartment. At nagpaturo ako sa nanay ko kung paano ko malalabanan ang isang karaniwang aswang na tulad ni Clarissa. At pagkatapos kong malaman lahat ng impormasyon na kailangan ko ay nagpasalamat ako sa malasakit ng aking buong pamilya sa kaligtasan naming magkasintahan. Sa kasalukuyan ay napermanente at napromote na rin kaming dalawa sa aming trabaho. Bagay na lubos naming ipinagpapasalamat sa Poong May Kapal. Lumaki na ang ipon namin at may sarili na rin kaming bahay. Kaya naisipan ko na rin na mag-propose kay Marisa. At pagkatapos ng isang taon ay binabala ko na rin na pakasalan siya sa katedral sa Lucena City. Hindi na kami bumabata at kinakailangan na rin naming bumuo ng sariling pamilya. Kaya hindi ko na rin pinatagal ang aming pagiging magkasintahan. Pagkatapos ng aming naging madilim na karanasan sa kapitbahay naming si Clarissa, hindi na naalis sa aming isipan na magkaroon ng matinding phobia
sa tuwing nagkakaroon kami ng panibagong kapitbahay na nagmumula sa malalayong probinsya. Ayaw naming maging mapanghusga kaya lang ay talagang na-trauma kami sa inabot naming kilabot sa ginawa ni Clarissa sa aming dalawa. Nagpapasalamat pa rin ako, Sir Caspar, dahil hindi kami pinapabayaan ng Diyos at iniligtas niya kami sa kamatayan laban sa kampo ng kadiliman. Lumakas ang pananampalataya ko sa Diyos at mas lalo pa akong naging malapit sa aking pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking naging karanasan sa isang misteryosang aswang na nagkunuring isang mabait na kapitbahay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Rowel. Hanggang sa muli at mag-iingat po kayo palagi. Huwag kalimutang magkape.